Magandang araw! Bago tayo magsimula, hayaan niyo muna kaming ipakilala ang aming sarili. Ako nga pala si Dayan Marila Piña. Ako nga pala si Janet Merienda. At ngayong araw tayo ay gagawa ng isang espesyal. Ano nga ba ang ating gagawin? Gagawa tayo ng DIY TV! Narito ang ating mga kakailanganin sa paggawa ng DIY TV. Ngayon na alam na natin ang ating mga kakailanganin, halina't magsimula. At na!
nakikinig sa isang kwento? Alam niyo ba ang kwento na si Malakas at si Maganda? Kung hindi pa, Tara na at makinig! si Malakas, At si Maganda. noong unang panahon, wala pang tao sa lupa. Maraming iba't ibang hayop at kulisap sa paligid. Puno ng isda ang mga ilog. Iba't iba rin ang uri ng mga halaman. Sa isang dagistis ay may tumubong mga puno ng kawayan. Sumasayaw ang mga dahon at ang mga katawan ng mga ito kapag umiihip ang hangin. Isa sa mga puno ay may mataas at matabang sanga. Kakaiba ang sanga dahil napakalaki. Ano kaya ang laman nito? Buksan natin para malaman natin. Tinuka ng tinuka ng magkaibigang ibon ang ibabaw ng malaking kawayan at narinig nilang lumagitik iyon. Nagpatuloy sila sa pagtuka hanggang mabiyak sa gitna ang kawayan. Nahati sa gitna ang kawayan. Nakita ng magkaibigang ibon at iba pang mga hayop ang dalawang tao sa loob ng kawayan. Natutulog ang mga ito, isang babae at isang lalaki. Nagising ang dalawang tao sa loob ng kawayan. Lumabas ang babae at lalaki sa kawayan at sinabing, kami ang bahalang maganda ng mga pagkain at titirhan ninyo. Saan ng babae? Teka, ano ang tatawag namin sa inyo? Tanong naman ni Kambing. Hindi namin alam ang inyong mga pangalan, sabi naman ni isa. Nagkatinginan ang mga hayop. Nagtanong sila sa isa't isa. Ano ang itatawag natin sa kanila? Tanong ni Pagong sa kanyang mga kasamahan. Nahinto ang pag-uusap nila nang marinig ng malakas na sigaw. Saklolo! Tulungan ninyo ako! Anong tinig? Naku, si kabayo iyon! Ano kaya ang nangyari? Pinuntahan nila ang sumisigaw at nakita nilang naipit ang isang paa ni kabayo sa malaking bato. Tulungan natin siya! Kawawa naman! Sabi ni Aso. Pero malaki ang bato, hindi natin kaya, sabi ni Kalabaw. Agad kumilos ang lalaki. Lumapit siya kay kabayo. Itinulak niya ang malaking batong nakadagan sa paa ni Kalabaw. Madali niyang naitulak ang bato. Ang lakas niya! Bulalas ni Kambing. Alam ko na ang dapat nating itawag sa kanya. Sigaw ni Aso. Dahil madali niyang naitulak ang malaking bato, tatawagin natin siyang Malakas, sagot ni Aso. Sa kanya, ano naman ang tatawag natin? Usisa ni Manok, na nakaturo sa babae. Dapat makaisip tayo ng pangalang babagay sa kanya, sagot ni Unggoy. Nag-isip ang lahat. Nahirapan sila dahil wala silang pangalang maisip na babagay sa babae. Maya-maya, may dalawang ibon ang dumapo sa magkabilang balikat ng babae. May dalang bulaklak ang mga ibon. Inilagay ng dalawang ibon sa magkabilaang tenga ng babae ang mga bulaklak. Nakatingin ang mga naroroong mga hayop sa ginawa ng dalawang ibon. Si Malakas naman ay nakatingin sa kanila. Nang may lagay ang mga bulaklak sa magkabilang tenga, ay napangiti ang babae. Buong paghanga namang nakatitig si Malakas sa babae. Lumapit si Malakas sa babae at hinaplos niya ito sa buhok. Napakaganda mo naman, ang wika ni Malakas. Oo nga, ang ganda mo talaga, bulaslas ni Pabo. Bagay sa iyo ang mga bulaklak. Biglang nagtatahol at nagtatalon si Aso. Napatingin sa kanya ang lahat. Alam ko na ang tatawag natin sa kanya, sigaw ni Aso. Ano? Iisang tinig na tanong ng kanilang lahat. Tawagin natin siyang Maganda, sabi ni Aso. Maganda, aba, bagay nga sa kanya dahil napakaganda niya. Pag-ayon ni Kambing. Kung gayon, ay maganda ang itatawag natin sa kanya, sigaw ni Baka.
Lumapit si Maganda sa mga hayop. Masaya siya dahil may pangalan na siya. Maraming salamat sa inyo. Umaasa kayo na magiging tagapagtanggol at tagapag-alaga ninyo kami ni Malakas. Mula noon, ang lalaki at babae na lumabas sa kawayan ay tinawag na Malakas at Maganda. Sila ang naging tagapag-alaga at tagapagtanggol ng mga hayop sa gubat. Kaya naman, mahal na mahal sila ng mga ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento na ating binasa? Kung ganon, ano ang mga aral na inyong